wala po tayong makita. Kahit yung kalsada na kinatatayuan ko ay hindi na makita. Kung mapapansin nyo kanina, kitang-kita pa po natin yon. Pero ngayon, zero visibility na. Grabe, sobrang lamig. At may pagkahawig po ito dito sa Baguio. Grabe oh, bumabagyo na yata. So kapag mainit yung panahon tay, meron din ba mga ulap-ulap? Oh my God. So ibig sabihin, itong lugar talaga, nature na niya na talagang nagkakaroon ng time na wala kang makikita. So meron lang nag-iisang bahay dito na nakatayo kanina, nakikita pa po natin doon. Pero ngayon ay hindi na po natin makita. Sir, napansin ko, may ginagawa kayong kubo rito. Para saan po yan? Kasi maraming pumapasyal dito. Tapos wala silang mabilhan. Yung mga gustong magkape. Ayun. So sakto-sakto malamig yung panahon. Tapos ganito may kape. Parang nasa heaven na tayo eh. Sobrang ganda ng ilog nila dito. Maraming mga naglalaba, naliligo. Parang bumalik tayo sa nakaraan. Matapos nating mapuntahan ang mga naggagandahang atraksyon sa bahagi ng Luzon. Mula sa kabundukan at magandang karagatan, mapanganib na whirlpool at misteryosong pagputok ng dagat sa Albay, ako ay naglakbay pabalik ng Visayas. Makikita mo na you are leaving Island of Luzon. Security check. Thank you. Kaya't samahan nyo ako sa biyaheng ito kasi dadaling ko kayo sa mga lugar na bihira lang makita at mapuntahan. So, pasok na tayo. Hindi mo talaga inaasahan na ulan. Buti na lang solid yung raincoat natin sa mga biyahe. Tingnan nyo yung raincoat natin. Sa mga ganitong paulan-ulan, hindi na natin matansya yung panahon. Dapat ready tayo. Ganito yung raincoat ang astig. Katitila lang ng ulan kanina, grabe. Bawat lugar na napupuntahan natin, hindi may iwasang umulan dahil sa sama ng panahon ngayon. May nakita tayo dito, napakagandang ilog guys. Makikita nyo dito sa baba. Tingnan nyo, itutur ko po kayo. Kasi nga, nag-i-enjoy yung mga bata. Ayan oh. Sobrang ganda ng ilog nila dito. So itong ilog na to ay nanggagaling po ito doon sa Mount Amandiwin na dumadaloy papunta rito. Kasi sa gilid nito merong dam kung saan yan yung nagsusupply na tubig papunta doon sa Tacloban City. Ayan oh. Tingnan nyo, nagtalunan yung mga bata, merong mga naglalaba, naliligo. Wow. Super nice.
So, ayan po yung dam, oh. So, makikita po natin, ayan po yung dam na nagsusupply ng tubig papunta po sa Tacloban City at nanggagaling po yan sa Mount Amandiwing. So, sobrang lawak po talaga ng dinadaluyan ng ilog dito. Napakalinis ng tubig nito kasi galing pa yan ng Mount Amandiwing. Makikita po natin, hindi po visible ngayon kasi medyo maulap po. Pero grabe, sulit, sobrang lamig ng tubig nito. Nandito na tayo sa kanto, papuntang Burawen to Tanawan. So papunta rito sa kaliwa ay papunta yan sa Tanawan at Tacloban. So dito po, papunta po ito ng Burawen kung saan yung destinasyon natin. So dito po tayo diretso. Kala ko umuulan dito kasi kung titingnan natin doon sa pinanggalingan natin kanina, sobrang dilim at makulimlim yung langit. Pero tingnan nyo naman yung kalsada, talagang tuyo. Kaya saktong-sakto yung destinasyon natin ngayon. Ayun! Paakyat na po tayo sa tuktok! Grabe oh! Sana kayanin! Ayun! Akyat baba po! Grabe! Sobrang ganda! Ito po yung boundary ng pagitan ng kalsada papuntang Ormoc at ng Albuera. So, itong kalsada na to na hindi pa natapos ay papunta po itong Ormoc. So, ang labas po nito ay sa Kabintan. At dito naman, ito yung papunta sa Albuera. Dito po tayo dadaan at didiretso. So, this is the highest point na talaga itong lugar. Tingnan nyo yung daanan natin guys, oh! Daanan na lang ng motor to! Wow! Woo! Halos magingalo yung ADB natin pakyat, oh! Woo! Grabe! Ayan na, nahihirapan na si Kaling umakyat! Woo! Grabe guys! Ayun! Wala ka nang nakikita sa harapan, oh. Grabe. Zero visibility yung sa harap. Natatakpan na po ng kaulapan. Halos wala kang makita dito. At sobrang lamig na po ng temperatura. Ayan, oh. Bumababa na yung ulap, oh. Yung clouds. This is the highest point ng kabundukan dito sa bahagi ng Albuera, Leyte. Nasa pagitan po tayo ng Burawen Road at ng Albuera. So dito sa kinatatayuan ko, ito na yung pinakatuktok ng bundok kung saan makikita po natin halos mag-zero visibility na po. Wala po tayong makita na mga bundok at kahit yung kalsada na kinatatayuan ko ay hindi na makita. Kung mapapansin nyo kanina, kitang-kita pa po natin yon sa baba. Pero ngayon, zero visibility na. Kahit nga yung bahay doon na ginagawa ay hindi po makita. Dahil po, natabunan na po siya ng mga ulap
At dito sa tuktok nito, makikita po natin ang isang kubo kung saan kami nag-stop over. Kanina, nakikita pa po natin yung ibaba dito. Pero sa ngayon po, wala na po tayong makita. Nasa highest point na po tayo ng area ng kabundukan na ito dito sa bahagi ng Burawin Road at papuntang Albuera. Woo! Grabe, sobrang lamig. At meron nga po ditong mga kababayan natin na mga estudyante, tingnan nyo. Ayan o, sila. Itong areang ito ay bihira lang makita sa social media kasi nga bihira lang yung mga nagdo-document ng ganitong lugar dito sa bahagi ng Leyte. At hindi pa po ito masyadong nadidiscover. Kaya ngayon ipapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda. At may pagkahawig po ito dito sa Baguio. Grabe oh, bumabagyo na yata. So ito nga pala si James Di Paz po. So, ano pong ginagawa nyo dito? Pag-kwento po sa yun po, ating mga kababayan. So yun po, pino-promote po namin since our isa sa mga teacher po namin is required gumawa ng promotional video. Saka ito po yung napili namin kasi it's very beautiful and it's very unique, no? Amazing. Actually, lahat po kami mga nature lover. So, gusto talaga namin nature talaga yung i-promote. Yun po yung pinaka-reason po namin kung bakit po yung pinili namin. First time nyo po bang makapunta rito, sir? Ako po first time, pero yung kaibigan po po. Since yung first time mo dito, ano ang first impression mo sa lugar? Grabe, speechless talaga, as in, on top of mountain talaga. Makikita mo, sir, wala tayong makita dito ngayon. Kanina, nakikita pa natin yung kalsada, yung mga bundok, pero bigla na lang nag-iba yung klima dito. So, ano yung masasabi mo? Parang nasa Baguio talaga. Parang nasa Baguio, no? Kasi never pa ako nakapunta ng foggy place talaga. So, I love here. Marami namang mga foggy place dito sa bahagi ng Leyte, pero ito yung pinaka-unique. Dahil itong lugar na to, walang pinipiling oras kung kailan magpapakita yung fog. Makikita nyo kanina, ilang minuto pa lang yung nakalipas, kitang-kita po natin yung mga kakalsadahan, yung may bahay, at yung mga puno. Pero ngayon po, wala na po tayong makita. So, nag-zero visibility na po. So, yung lamig po dito, talagang makaya pa naman. Saktong-sakto yung suot natin ngayon. Buti na lang, nakapagpalit tayo kasi sobrang lamig po talaga. Lalo na, yung hangin humahampas po, papunta po sa atin, talagang mas malamig pa sa relasyon. Aray ko! Hindi ko matansya yung elevation ng kinatatayuan natin, pero talagang solid yung area. Makikita po natin, wala nang ulan, pero ayaw pa rin magpakita ng mga kalsada. Ayan. So meron lang nag-iisang bahay dito na nakatayo kanina, nakikita pa po natin doon. Pero ngayon ay hindi na po natin makita. At dito, yung ginagawang parang kubo yata, ay hindi na masyadong makita. So tatry po nating lumapit doon sa kubong yun. Tanungin po natin sila kung para saan ang ginagawa nilang kubo. Kasi nga, hindi pa po ito opisyal na dinadaanan itong kalsada, kaya bihira lang ang nakakapansin sa magandang lugar na to. Ayan o. Zero visibility talaga. Kapag dumiretso ka papunta ron, hindi ka na makikita. Ayan. Kasi hindi mo na alam kung saan papunta yung kalsada oh. Kasi wala ka nang makikita, kahit nga yung bundok na nandun sa harap kanina ay hindi natin makita. Ayan, nandito sila kuya, mayroong ginagawang kubo dito. Hello kuya, pwede kang maistorbo?
Ah, sir, ito nga pala si sir. Anong pangalan mo, sir? Melvin Cordero. Sir, napansin ko, may ginagawa kayong kubo rito. Para saan po yan? Tindahan at saka snackan. Ah, subali, pagdating ng panahon na talagang i-open ang lugar na to, pwede na tayo ditong mag-stop over kasi meron ng tindahan at saka kainan. Kasi maraming pumapasyal dito. Oo. Tapos wala silang mabilhan. Ah, Yun. kasi nga nasa tuktok na tayo ng bundok. Gusto nila mag merienda. Oo. Yun. Mag-ano kami ng tindahan at saka mga short order. Oo. Gusto nila mag-order. So magluluto rin kayo ng mga pagkain dito, sir, like Opo, opo. lunch. Yun. Yung pancit canton o kaya lumi. Ah, yun, sakto-sakto. Yung mga gustong magkape. Ayun. So sakto-sakto malamig yung panahon tapos ganito may kape. Talagang solid, sir, yung negosyo mo dito. Sa Kasi- tingin ko nag-iisa ka lang dito, sir, no? Hindi, ito. Oo. Yung kasama ko. Ah, okay. Si Gaunardo. Ah, si Yan Garnado. yung may-ari doon sa Ay, yung kubo. ikaw yung may-ari ng kubo tayo, diyan ka nakatira. Leonardo. Oh, Kasona. So, napansin ko kanina, tay, hindi na makita yung bahay mo, tay. Kaya yung maburong man. Oh. So, maburong. So, ibig sabihin, maulap. So, tay, ilang taong ka na nakatira dyan? Siyam. 9 na taon ka na. Grabe, halos dito ka na talaga nagkaedad. May anak po kayo, tay? Mayroon. So, tay, sa experience nyo, tay, palagi bang nagkakaganito na halos wala kang makita talaga sa daan, halos mapuno ng ulap yung lugar? Hindi sandag. May dama aso, may dama baga mapawa na. So, kapag mainit yung panahon, tay, meron din ba mga ulap-ulap? Oh, may da. So ibig sabihin, itong lugar talaga, nature na niya, na talagang nagkakaroon ng time na wala kang makikita, napupuno ng ulap. Madalas ganito. Oo. Madalas ganito, sir. Malamig yung klima dito. Walang ano. Hindi mo na kailangan ng aircon, electric fan. Grabe. Sobrang lamig. So, shout out. Shout out sa mga taga Barangay Villa Aurora ng mga maghusay. Ayun. Balikat. Mga kabalikat, Civicom, Litis. Okay. Bombay nga kulot hayo matanan. Okay. This is Kilo Bravo 73. Nice. So, anong barangay nga pala po ito, sir? Sitio po nung Barangay San Pedro, Albera. Albera. So, Albera na pala to. Pagitan ng Burawin at Albera. Apo. Ayun. At sa taon sir. At saka Ormoc. So yung Ormoc, makikita natin doon sa baba. Kasi yung kalsada, Tri-boundary, Ormoc, Albuera, Burawin. ayun. So tri-boundary. So ibig sabihin, tatlong lugar ng Boundary. boundary. So Ormoc, at saka Albera, at saka Burawin. Okay. So yun. So saktong-sakto, sir, no? Kapag magkape kayo rito, talagang hanip. Kay tatay, ano na sa kanya, parang common na sa kanya yung ganitong setup na minsan malamig, minsan naman mainit. Kahit nga mainit yung panahon, may Malamig araw, pa rin dito. malamig pa rin. Kahit mainit sa bayan, dito malamig pa rin. Grabe, napaka-bless nyo, tay, sa lugar na ito. Kita nyo yung langit, almost parang nasa heaven na tayo, tay, eh. Wala kang makita. Saka Doon lang sa langit. pag maganda yung panahon, tanaw yung syudad ng Ormoc. Ormoc. Then pag tawid mo sa kabilang na tatanaw yung crater ng Burawin. Burawin. So, wow. Ngayon hindi lang makita. Kasi daming ampag. Itong lugar nga po pala, sir, nadadaanan na po ba yan papuntang Albera? Nakakadaan yung motor. Pero medyo mahirap. Kailangan mo nang magtutulak sa motor. para Bakit, sir? makadiretso. So ibig sabihin, hindi pa accessible yung daan. Okay. So, wala pang opisyal na taon kung kailan ito magiging accessible kasi tinatrabaho pa. Or- Siguro 2027 siguro tapos na to. So makaka-access na papunta ron sa Albera. So sa ngayon, mga motor lang yung makakadaan dito.
So kaya pala hindi ito masyado pang nadidiscover itong lugar na to kasi yung mga bus, yung malalaking mga sasakyan hindi pa accessible makadiretso papuntang Alvera. Tanging mga motor lamang ang pwedeng makadiretso pero itutulak doon sa unahan. Kapag pumunta kayo rito, talagang mamamangha kayo sa nature na makikita nyo. Bukod sa malamig, talagang napakaganda ng view kasi nasa tuktok tayo ng bundok. So nakita na tayo yung bahay nyo, tingnan nyo. Ayun o. Kanina, wala tayo pong nakikita. Ngayon, bigla na naman nag-iba yung temperatura dito. Yung atmosphere, malamig pa rin pero yung lugar, nag-iba. Kasi biglang maliwalas yung bahay ni tatay. Nakita na, ayun o. Tapos yung kalsada, nakita na natin. At doon sa kabila, ay zero visibility pa. Grabe. Unpredictable itong lugar na napuntahan natin pero solid sa experience. Thank you, Tay. Woo! Grabe! The best! Tingnan po natin dito sa pinakatuktok. Akyat po tayo. Kasi nag-iba naman yung temperatura. Baka makita na natin yung bayan ng Ormoc. So wala pa rin. Hindi pa rin natin makita pero doon kitang-kita na. Pati yung kalsada. Ayan. Meron ding time na bigla-biglaan na lang uulan kaya unpredictable dito sa taas. Siguro nga dahil December na kaya ganito yung panahon. Balik na tayo sa kubo kasi baka mabasa tayo. Ayos. Kanina dilim yung kapaligiran pero ngayon tingnan nyo. Biglang umaliwalas. Oh, makikita na po natin kasi pinapalid na ng hangin yung area. So, aantayin lang natin na mawala yung mga ulap and then ipapakita ko sa inyo mamaya ang kabuuang lugar dahil marami pa tayong magagandang view na makikita. Titingnan natin yung bayan ng Ormoc, bayan ng Burawin at bayan ng Alvera. Umaliwalas na po ulit. Kung kanina wala tayong makita, tingnan nyo po ngayon, maaliwalas na ulit yung kapaligiran. At nakita na po natin yung buong paligid. Ayan o. Grabe. So, ilang minuto lang ay bigla na lang natin nitong hindi makikita yung mga palibot. Kaya bibilisan po natin para may pakita ko po sa inyo yung dagat dito sa Ormoc. Ayan. Aakyat po tayo ulit doon. Tingnan nyo. Nakita na yung bahay na pinapagawa ni Kuya at ang bahay ni Kuya doon sa itaas. Tara. Sana makita po natin yung view dito sa itaas kasi bigla-bigla lang itong magbabago ng klima. Ayan. Wow, grabe guys, oh. Wow, look at that. Sa wakas, naabutan din natin na magkaroon ng sikat ng araw. Pero kahit ganun pa man, malamig pa rin yung pakiramdam mo rito. Wala kang mararamdaman na init dito sa sobrang lamig. Ayan oh, tanaw natin yung dagat na nakapalibot sa Ormoc City at yung bayan ng Ormoc dito sa pinakababa. At dito sa kabila, matatanaw na natin yung kalsada papunta doon sa Alvera. At doon sa ibaba, nandun po yung bayan ng Burawin kung saan po tayo pumasok kanina. Ayun po yung motor natin at yung mga kasama natin. Grabe guys. So sa mga hindi pa nakapunta rito, grabe, i-recommend ko itong lugar na to na bisitahin nyo. At sana yung Department of Tourism ay talagang bigyan ng pansin ang magandang lugar na to kasi binansagan din itong Little Baguio dahil nga sa hawig yung temperatura dito sa Baguio. So didiretso na po tayo papunta ron kasi titingnan pa po natin doon sa unahan kung ano talaga yung makikita pa natin doon. So since mayroon ng araw pero malamig pa rin. Ayan. Tara.
Meron palang mga tao. Kanina akala mo walang tao. Whew! Wow! Ang dami palang taong naggagawa dito. Hello! Whew! Grabe oh, daming tao. Akala ko kanina walang tao yan. Pero meron pala. Wow! Ngayon ko lang na-appreciate. Talagang sobrang hawig talaga dito sa Baguio. Samahan nyo lang ako kasi didiretso lang natin kung ano yung mga makikita natin. Wow, pababa. OMG. Ang dami palang mga tao rito. Oh. Woo! Grabe. Kanina talaga wala kang makita. Pero ngayon, eto. Ayun yung Albera Leyte, oh. Tanaw mo na. So, ano tayo, gilid. Ayan. So, dito, matatanaw mo na yung mga barko na nagta-travel papuntang Cebu. Hello, this is Kapo Mabuhay. Maraming salamat at nagkita kami dito ni Sir Melver Febra TV. At follow nyo rin po yung kanyang YouTube at yung Facebook page niya at sabay-sabay nyo pong tuklasin yung ganda ng Pilipinas. Katulad niya, nakamotor din siya at nakamotor siklo din po ako. Ride safe, sir, and God bless. Okay.